Ito ba? O ito? Ito mismo ang lugar. Hello Kuya Jang, nilagyan ko ng gamot ang tubig na pinainom ko sa kanya. Napagkasunduan na natin na sasamahan kanya buong gabi at mabubura na ang utang natin. Bakit mo biglang binawi ang usapan? Nasaan ang tao? Ang katawan mo. Ang bango. Hindi maaari. Hindi pwede. Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. May kondisyon akong hindi makabuo. Hindi ka mabubuntis. Ang birthmark ko, bakit parang kumupas? Maaga pa lang, hindi mo pa binuksan ang pinto. Paano tayo kikita kung ganyan? Paano kita mapapakain? Ano ba? Ang inutil mo talaga. Bilisan mo. Tita, alis na po ako ngayon. Yang Shinyo! Saan ka nagpunta kagabi? Saan ka nagpunta kagabi? Ay nako, anak ko, sinakit sa'yo ha? Kahapon, nakipagsunduan ako kay Mr. Jang na sasamahan mo siya buong gabi para mabawasan ang utang ng 10,000. Pero naglaho ka bigla. Ako pang nabugbog nila. Kaya pala nahila ko kagabi. Ikaw palang may gawa. Sobra ka na! Walang hiyang bata. Tita, niloko niya ako para pambayad sa utang dahil sa kanya. Paano niya nagawa yun? Ang malas mo talagang bata ka. Pinatay mo ang mga magulang mo noon. Ngayon, pati anak gusto mong patayin. Kung hindi lang sana kitain ang sa etsura mong yan, matagal ka na sana ng matay sa gutom sa labas. Ang flower shop na ito ay iniwan ng mga magulang ko para sa akin. Kalukuhan. Ito ay tindahan ng kapatid kong lalaki. Natural na iiwan niya ito sa atin niya. Kung hindi lang sana kita pinakain at pinatira dito, araw-araw mong iniisip ko ang pera iniwan ng mga magulang mo. Mga tao, kayo nang humusga. Wala namang katarungan sa mundong ito. Wala ka talagang konsensya. Akala mo hindi kita kayang turuan ng leksyon? Anak, napansin mo ba? Parang lumit ang birthmark sa mukha niya. Hayaan mo siya. Pumunta ka sa hotel. I-check mo ang CCTV footage. Tignan mo kung sino ang babaeng pumasok sa kwarto ko kagabi. Sige po. Hello. Galing ako sa First Seasons Flower Shop. Umorder po kayo ng bulaklak sa amin. Sumama po kayo sa akin. Linghan, dapat panagutan mong ginawa mo. So ikaw palang babae nung gabing yun? Talagang malakas ang epekto ng gamot. Hindi niya talaga maalala kung sino nakasama niya. Kung hindi ako, sino pa?
Hindi nga kita matulak pala ng oras na yon. Pero, buti nila at magkaibigan ng pamilya natin. Matagal na rin gusto ng papa ko na maging tayo. Ang amoy ng katawan niya ay ibang iba sa'yo. Ano? Ang ibig kong sabihin, ang babae ng gabing yun ay hindi ikaw. Paano hindi ako? Ang tungkol sa paglagay ng gamot sa alak ko, alam ko na ang totoo. Huwag ka nang lumapit sa akin. Kung hindi, huwag mo kong sisihin kung makalimutan ko ang koneksyon ng ating mga pamilya. President G, nahanap ko na siya. Puntahan natin siya. Jiling Han, 5 taon na. Pinawasan ko na ang pride ko. At ganito pa ang pinapakita mo sa akin. Ito na ba? Base sa litrato sa CCTV, ang investigasyon ay nagpapakita na si Miss Jiang ay nagtatrabaho sa flower shop na ito. Anong ginagawa niyo? Pogi, bibili ka ba ng bulaklak para sa girlfriend mo? Nandito ba si Jiang Shiyu? Sino kayo? Kaibigan ko siya. Wala. Nagkamali ka nang nahanap. Kung ganun, sa paligid na ito, may kilala ba kayong Jiang Shiyu na babae? Wala! Hindi ka ba bibili ng bulaklak? Umalis ka na! Ang tao mo, oh! President G, sa mga nakuhang impormasyon, ang talay nagsasabing nagtrabaho si Miss Jiang Shiyu sa flower shop na ito. Hanapin mo siya. Opo. Magdita, ikaw ba yung nakalaban sa labas? Mga di maayos na taong dumating dito at naghatap sa'yo. Wala naman. Kung ganon, saan ka nagpunta kagabi? Wala naman akong pinuntahan. Naghahanap lang ako ng kwarto para makatulog ng saglit. Walang pinuntahan? Dahil sa'yo, ako pang nabubog kagabi. Pinabalaan kita. Kung muli ka magpapakita ng kahit anong gulo, huwag mo asahan na mananatili ang flower shop na ito. Ang babaeng ito, bakit na walang birthmark sa mukha niya? Ma, may 2,000 ka ba? Saan ako kukuha ng ganong pera? Ibenta mo na lang ang sirang flower shop na ito. Kung hindi, saan ako kukuha ng pambayad kay Mr. Jiang? Kung ibibenta talaga natin ang flower shop na ito, sigurado magwawala naman ang malas na yon. Kapag kumalat ang balita, mawala sa ating lahat. Ma, narinig ko may pinsan daw si Zhao Liang. Pero medyo sira ulo, pero hindi pa kinakasal. Ang alay daw na dote, umaabot sa 50,000. Ipakasal natin si Jiang Xinyu sa kanya. 50,000? Oo. Pero papansinin ba ng mga taong pangit na to? Nakalimutan mo na bang itsura niya ngayon? Tama. Ang malas na yon, hindi ko alam anong gamot na iniinom niya, na walang birthmark niya. Mukhang mapang-agit ng babae na siya. Ayos yan! Ang ganda niya, tsak na magbabayad sila ng 50,000. Kapag napangasawa na siya, pagkatapos ay ibebenta na natin ang flower shop. At pagkatapos nun, mahigit 1,000,000 piso ang makukuha natin. Eh kung ayaw mong pakasal? Ikandado ko siya sa bahay nila. Huwag natin siya hayang makatakas. Gusto mo pang tumakas? Halika rito. Gusto mong tumakas, ha? Baliw man ang lalaking iyon. Mayaman naman ang pamilya niya. Kapag napangasawa mo siya, wala ka nang kailangan gawin. Hindi ako magpapakasal! Ikaw! Ma, bakit mo pa siya kinakausap ng ganyan? Ikandado na lang natin siya sa bahay nila! Ha? Anong gagawin mo? Hindi niyo pwedeng gawin to. Pakawalan niyo ako! Huwag mong suntukin ang mukha niya. Kung masira, parang tayo hingin ng dote. Huwag kang magtanggang tumagi! Pipilitin kita! Hindi ka naman buntis, diba?
Hindi ka naman buntis, di ba? Tinapakan ng pinsan ko ang tiyan ko. Ang sakit naman. Huwag mo siyang saktan. Ikulong mo na lang siya para hindi na makatakas. Tara na. Maging masunurin ka! Huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Wala akong kakayahang magkaanak. Hindi ka mabubuntis. Sinangali bang lalaking yon? Pero ngayong buwan, dadali ng kalating buwan ang regla ko. Buntis pa talaga ako? Kailangan kong umalis dito. Ano yun? Wala naman, pero parang nasaktan siya. May meeting pa ako mamaya. Dalhin muna natin siya sa ospital. Sasagutin natin lahat ng gastusin sa ospital. Opo. Ayos ka lang ba, miss? Tutulungan kitang tumayo. Pasensya na, dadalhin ka namin sa ospital. Ang bango nito. Bakit ako nabuntis? Niloko ko ng lalaking yon. Sana may magandang balita ka. President G. Ang babaeng dinala natin sa ospital kanina ay si Miss Jiang. Buntis siya. Buntis siya? Sino ang buntis? Ikaw bata ka. Sabihin mo, sino ang buntis? Isang babae. Nagkaroon kami ng one-night stand. Malamang, ang anak niya ay sa akin. Wala pa ng 10 taon nang nakalipas nang nasugatan ka. Sabi ng doktor, pagkatapos nun, hindi ka na muling magkakaroon ng sariling anak. Kaya palagi akong umaasa araw-araw. Sobrang mabuti ang kapalaran. Sobrang mabuti ang kapalaran. Hindi mauubos ang angkan ng pamilya G. Pero lolo, hindi rin naman sigurado ng 100%. Anong sinasabi mo? Baliw na bata. Ikaw, agad mo siyang puntahan at pabalikin mo siya dito. Kahit na may 10,000 posibilidad, yun ang pag-asa ng ating pamilya G. Ang pag-asa ng 9 na henerasyong walang tagapagmana. Agad kang pumunta. Dalakang ito ay ang pinakamahalagang hiyas ng ating pamilya G. Siguraduhin mong maibalik siya ng maayos. Bigyan mo siya ng kahit anuman ang gusto niya. Bilisan mo. Ako mismo pupunta para sundin siya. Sige po. Nasaan na siya? Nako. Shiyu, nasaan ang pekla sa mukha mo? Ewan ko rin. Sumakay ka muna. Pag-uwi natin pag-usapan. Pasensya na. Ay nako, pansamantala naman. Wala namang abala. Walang hiya ka. Nagbuntis ka sa labas para saktan ang pamilya namin, hindi ba? Huwag kang mapapahuli. Kapag nahuli kita, puputuloy kong mga paa mo. President G, sa isang gisap mata lang, nawala na si Miss Jiang. Meron ka bang contact number sa kanya? Dito sa ospital meron. Hello. Naka-off ang telepono ang tinatawagan mo. Shayo, pinagkakainitan ka ba ng tita mo? Nini, hindi na ako makabalik sa flower shop kamakailan.
Pwede ba ako manatili dito ng mas matagal? Kapag nakahanap ako ng trabaho, paano ng flower shop mo? Ibibigay mo na lang ba sa tita mo? Ano nangyari sa'yo? Wala naman. Magpahinga ka muna. Gagawa ko ng pagkain para sa'yo. Akala mo may flower shop ka na magtatanggap sa'yo? Kung meron pa ng kaunting pera, hindi ko akala mas mayroon ka pa sa akin. Gusto mo pang manatili dito? Hindi ba malaking lugar na yun para sa akin? Hello, Kuya Xiang. Alam ko kung nasan si Shiyu. Talaga bang buntis ako? Parang panaginip lang pakiramdam. Hindi ito maganda. Hindi ito maganda. Changshiyo! Tigas talagang ulo mo! Matakas ka pa? Akala mo pag nakatago ka dito, hindi kita mahanap, ha? Bakit mo kailangan sabihin sa kanya? Sobra pang tiwala ko sa'yo. Sabi ni Kuya Lucian, hahatiin niya ako ng 5,000, Jiang Shiyu. Minsan, kailangan lang tanggapin ang kapalaran. Katulad mo, isang simpleng tao, karaniwang pangit talaga. Pero ngayon, ang ganda mo na. Masaya ka pa rin pala. Paano ito posible? Dapat ikatulad mo ako, na nanabuhay sa putik. Itinuturo kitang pinakamatalik ng kaibigan, pero ganito ang trato mo sa akin? Ha? Ang ganitong kaibigan mo, mas mahalaga pa bang pera? Pagkuhanan mo ako! Halika! Hindi! Bilisan mo! Ayoko! Takot ako ng maliit na klinika. Sumakay ka na. Pakiusap, tita. Sa susunod, kikita ko ng maraming pera para sa inyo. Sumunod ka lang! Pumitaw ka. Ayoko. Bumitaw ka! Pagkawalan niyo ako. Bumitaw ka! Tandaan mo, Kuya Jiang. Huwag mong kalimutan ng pera. President G, si Miss Jiang ay nasa isang liblib na lugar. Dinala siya ng isang van. I-check ang CCTV. Magdagdag ng mga tauhan. Siguradong harangin niyo ang van na yun para sa akin. Opo. Ipalaglag dinadala niyang bata. At saka, sabay gumawa ng pag-ayos doon. Gawin ka to yung kay Weir. Pasanin mo na. Ayos, 10,000. Listisya, 5,000. 5,000? Bakit hindi mo sinunggab? Ma, mayaman ang pamilya ng gago. Huwag nating hiyaan na mapansin yun ng pamilya nila. Hindi ko alam kung sino ang ligaw na lalaki na kahalubilo niya. Kaya napilitan lang akong gumastos ng napakaraming pera. Sa kanyo na lang muna bayaran ang pamamanid at pambayad sa operasyon. Anong pampamaril ang gagamitin? Diretsyon mo na lang. Karap dapat di siya masaktan. Sino ba nang utos sa kanya na sumama sa lalaki? Sige na. Titiisin niya yan. Sige. Tigil! Tigil! Hoy, sino ka ba? Anong ginagawa mo? Bilis, lumayas ka! Kung hindi, papatayin kita! Ang batang nasa sinupupunan niya ay sa akin. Kaya pala, nung natulog sa kanya nung gabing yun, ay ikaw palang gago! Hoy, tarantado ka! Hinapi mo anak ko! Eh ano naman? May tapang ka pa? Ikaw bata, tandaan mo yan! Ang pinsan kong babae, hindi niya alam na nakikipagtalik siya sa'yo. Isa ang krimen! Magbayad ka agad! Kung hindi, tatawagin namin ng pulis at ipapasok ka sa kulungan! Hindi niya ako pinuwersa. Halatang kayong may kasalanan. Isa kang taksil! Pinaprotektahan mong lalaking ito? Hindi ka nang magagalaw. Hoy! Pananagutan ko siya. Paano mo naman papanagutan yan? Mukha ka namang formal lang. May kakayahan ka ba? Baka sa labas naman, lahat kayo pinapakain ng iba. Marami na ako nakita ganyan. Lumayas ka na! Kaya mo bang magbayad? May nagalok ng 500,000 para kunin siya.
Handa akong magbigay ng 10 beses sa offer na yan. Basta pumayag siyang magpakasal sa akin. 5,000,000? Kaya mo bang magbigay ng 5,000,000? Nagmamayabang ka na wala pang planong panghaplos? Akala mo ikaw ang pinakamayamang pamilya, G? Basta na lang binabanggit ang 5,000,000? Ako ang CEO ng G Group, si G Linghan. Kung ikaw si Mr. G, ako naman ang papa mo! Mr. G, dumating ng sasakyan. Ikaw talaga? Naadik ka na ba sa pag-aarte? Kumuha ka pa ng taong sasabay sa eksena. Talagang siya ang CEO ng G Group. Hindi ko pinapansin kung sino kayo. Umalis kayo agad! Ma, pigilan mo sila! Simulan mo ng operasyon! Hindi na makapaghintay ang kabilang bahagi! Doktor, simulan mo na. Patayin mo ng bata sa tiyan niya. Hindi pwede! Sinaktan niyo ako. Pa, pigilan mo siya! Subukan niyo lang! Tama na. Kung may lakas ka, gawin mo na sa akin. Ikaw! Nagkakainis ka. Pinalaga ka namin pero ganito ka. Dapat hindi na lang kami nag-aalala sa'yo noon. Mas mabuti mong matay ka na sa gutom. Sige. Ituturing ko na parang wala na akong ganitong tiyahin. Mag-ingat ka! Ayos ka lang ba? Ayos lang. Pasensya na. Kasalanan kong nahuli ako. Natakot ka pa't nabigla. Palisan ninyo. Huliin niyo sa babaeng ito. Mr. G! Bantayan niyo sila. At huwag niyong hayaan makaalis sila. Opo, Mr. G! Talaga kang siyang CEO ng G Group. Ayon sa balita, taon-taon, hindi bababa sa daan-daang bilyon ang kita ng G Group. Ang 5 milyon, parang walang halaga yon. Hindi sapat ang 5 milyon. Hindi bababa ang ganitong halaga. Ang nasa sinapupunan ni CEO namin ay sinasabi anak ng G Group. Akala ninyong mapapangasal siya sa 5,000,000 lang? Tama! Siya ay pinalaki namin. Marami kamang nagasto sa kanya. Magkano ang gusto ninyo? 50 milyon! Tama! Walang dapat na bawas kahit 1 sentimo. Sobrang pura na ko tayo sa inyo. Wala talaga kayong hiya. Puntis na siya bago magpakasal. Kung pumalit ito, ang danga ng pamilya dyan, mauubos dahil sa'yo. Buti na lang pati ng mga magulang mo. Kung hindi, siguro, mamamatay din sila dahil sa'yo. Kinanggawa ito ng tiyahin mo para sa kakabuti mo. Kung handa siya magbigay ng pera, doon mo masasabing taas puso siya. Ikaw? Huwag ka na magalit. Ako nang bahala. Magpahinga ka na ng maayos. 5 milyon, di ba? Pwede. Kahit tigit pa niyan, may bibigay ko. Pero, hindi siya nasusukat sa pera. Magkano ang ibibigay mo? Bago yan, ayusin muna natin lahat ng utang. Anong klaseng utang? Sinong nanakit sa kanya? Ang doktor. Ang doktor humawak at nagpigil sa kanya. Aling kamay yung ginamit mo? Ang sugat na ito. Sino ang pumalo? Ang sugat sa katawan niya. Wala akong kinalaman. Sila ang pumalo sa kanya. Hindi kami. Tigilan niyo! Nagkamali kami! Nagkamali kami! Nagkamali kami. At ginagawa niyo! Ito'y lamang sa lipunan! Maghukay kayo ng butas. Ilibing niyo sila! Dalawa bang malas na pumatay sa mga magulang mo? Ganun ba talaga? Gusto mo pag kami patay ng tiyuhin mo? Pumunta ka sa impyerno! Pwede rin hindi ko na lang pansinin. Basta mag-sorry ka. Mapapalampas sa mga nangyayari kung gagawin niyo yun. Siya ay pinalaki ko. Ang mga nakakatanda ang dapat humingi ng tawad sa kanya. Kakayanan ba yung tanggapin yun? Ma, humingi ka ng tawad sa kanya. Humingi ka ng tawad. Sige na, sige na. Shiyu, hindi ko dapat ginawang pilitin kang ipalaglag ang bata. Pero ginawa ko ito dahil sa kabutihan mo. Huwag ka na magalit sa akin. Oo nga, Shiyu. Pagkamatay ng mga magulang mo, kami na nag-alaga sa iyo. Mukhang wala namang sinseridad sa kanilang paghingi ng tawad. Ma, lumuhod ka sa kanya. Lumuhod ka, tumingi ng tawad sa kanya. Shiyu, humihingi ako ng tawad sa iyo. Bilang isang matanda, patawarin mo pagkukulang ko. Para sa pera.
Talagang hindi na ninyo inalaga ng tanggal ninyo. Shio, pinatawad mo na kami? Mr. J, humihingi na kami ng tawad patungkol sa perang ito. Ikaw bilang dakilang CEO ng Jigo, bakit pa bago-bagong pinapahayag mo? Isang iligal na klinika na walang lisensya, pagtsatsagang mag-practice ng medisina ng iligal, pangingidnap at sadyang pananakit kapag pinagsama mga krimeng ito, sapat na para makulong kayo ng mahabang panahon. Tara na. Isara ang lugar ng pangyayari, hintayin ng pulis. Opo! Nandito na sila! Nandito na sila! Mag-ingat ka. Miss Jiang, ako ang lolo ng batang ito. Si Jiting Yue. Magandang gabi po, Lolo. Mabuti. Ang bait naman ng batang ito. Medyo malamig sa labas. Halika, pumasok muna tayo. Maupo ka. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa mga bagay na ito. Sisiguraduhin kong ang batang yan mananagot siya sa'yo. Naayos na ba ang pinapagawa ko sa'yo? Nang dumating ako, pinilit siya ng kanyang tiyain na magpalaglag. Ano? Paano sila maglakas loob na tratuhin ng gano'n ang pamilyang G natin? Ikaw, pinag-report mo lang sila. Dapat sana'y pinakulong mo sila. Lolo G, kasalanan ko ito. Huwag niyo na po siyang pagalitan. Alam mo ba kung gaano pinagpala ang pamilya G na makuha ang isang mabait at maunawaing dalagang katulad mo? Huwag kang matakot. Kung hindi mabait sa iyo ang iyong tiyahin, sa hinaharap, ako ang mag-aalaga sa iyo ng mabuti. Inihanda ko na ang lahat ng bagay para sa iyo. Sa hinaharap, kapag nag-aral na ang bata sa ibang bansa, pinili ko ang paralan para sa iyo. Kaya manirahan ka ng payapa dito. Mr. G? Medyo napadali lang ang paghanda. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Hindi na kailangan. Sapat na ito. Huwag kang magalala. Sapat na. Sa halip, naisip ko pang ang kulang ang naibigay namin. Ayaw kong mararamdaman mong napag-iwanan ka. Ako nang bahala. Nakapili na ng araw si Lolo. Ibibigay ko sa iyong nararapat mong posisyon. Hindi na kailangan. Alam mo ba kung ano yung tinanggihan mo kanina? Alam ko. Ang pamilya G ang pinakamayaman sa Jiangxing. Maraming tao ang gusto maging Mrs. G. Pero nagbibinta lang ako ng bulaklak at hindi rin ako maganda. Kung hindi lang dahil sa aksidenteng ito, ang buhay ko ay dapat na nasa flower shop lang. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Sa mga mata ko, ikaw ang pinakamaganda. Mr. G, ginagawa mo ito sa bata, hindi ba? Magkaiba tayo ng mundo. Hindi naman talaga dapat tayo makakakilala. Kung dahil sa bata, isusuko mo sa sarili mong kaligayahan. Hindi yan makatarungan. Ako ang pinuno ng pamilya G. Walang sino man ang pwedeng pumilit sa akin na gawin ang ayaw kong gawin. Pero sa pagpapakasal sa'yo, irerespeto ko ang desisyon mo. Maaari mong pag-isipan ito na mabuti. Isipin mo lang ito para sa akin at sa bata. Walang pamimilit. Kung ganon, ibig sabihin, gusto niya ako? Bakit kailangan pang idagdag salitan siya sa ating bata? Chang Shiyu, ano bang iniisip mo? Isang beses mo lang naman siya nakilala, paano kanya magugustuhan? Mula pagkabata, lahat sila noon ay iniwasan ako dahil sa itsura ko, laging lumalayo sa akin.
Bakit ang bilis naman? Ang dali naman niyang mapahiwatig na siya ilalabas. Huwag mong sabihin na apo kita sa inaharap. Walang kwenta ka talaga. Lolo, huwag mo siyang takutin. Ano? Pumayag na ba siyang magpakasal sa'yo? Sabihin mo nga, bakit sayang naman ang magandang mukha mo? Bakit hindi ka napapansin ng mga babae? Siguro naiinis sila dahil wala kang kakayahang magkaanak noon, Lolo. Anong lolo? Kung hindi mo kayang ligawan ng magiging ina ng apo ko, ipapadala kita sa Africa para magmina. May lakas ka pero hindi mo alam saan ilalabas. Nakakahiya. Hindi maganda, Mr. G. May problema sa kumpanya. Linghan, may problema bang kumpanya? Bakit ka nandito? Napaniwala ko na si Papa na ang Su Company at G Company ay magtutulong sa proyekto. Mag-iimbes mo ng Su Company ng 20 bilyon para tulungan tayo makatuloy sa krisis. 20 bilyon? Hindi ba kayo malulugi? Walang problema. Nasabi ko na kay Papa, malapit na tayo mag-iisang pamilya, kaya kahit may kahirapan, hindi tayo pwede manahimik. Hindi pwedeng pabayan kayo madagaran ng iba. Pag-iisipan ko muna. O papakasalan mo ako, o panoorin mo na ang G Company na maging target. Chilinghan, gusto kong makita kung paano ako tatanggihan ngayon. Maghihintay ako ng sagot mo. Suriin mo, ang Su Company at ang proyektong ito. Lahat ng impormasyon tungkol sa mga taong laban sa G Company. Dapat may kaugnayan sila dito. Mr. G, pero hindi mo ba sinabi na kailangan mong pag-isipan ng kooperasyon? Gamitin ang kanilang plano laban sa kanila para malaman nila na perpekto ang kanilang plano. Ngayon daw, may mahalagang anunsyo ang G Company. Narinig mo ba? Hindi ba baka mag-anunsyo sila ng magandang balita na si President G ay magpapakasal na? Sino itong babae? Bakit siya close sa lolo ni Mr. G? Kasapi ba siya ng pamilya G? Hindi ko pa siya nakita dati. Iha, hindi mo na kailangan palagi sumama. Matanda na ako. Maglibot-libot ka. Mag-enjoy ka. Mag-enjoy kayo, ha? Sino siya? Mukhang ang Lolo G, kakakuha niya kamakailan. Isang ulila. Si Lolo G talaga ay gutom. At kahit anong batang babae ay tinatanggap. Ngayon na panahon, marami ang walang hiya. Para sa pera, handang sukutan para ng matandang lahat. Paano mo napapasya si Lolo G? Akala mo ba gusto niyang isama ka sa mga okasyon? Si Lolo ay mabait na tao at gusto niyang mga nakababatang henerasyon, kaya kaya mo rin. Akala mo ba, nakagaya mo ako? Nakakapit ka sa isang matanda ng ganito? Hindi ba ito para sa pera ng pamilya G? Talaga namang kaya mong gawin ang lahat. Siguro may hindi ka naintindihan. Ako at si Lolo G, tumahimik ka nga. Isa pang salita mula sa'yo ay nakakadiri na sa'kin. Ngayon, ako nang gagawa para kalinghan. Ito, Miss Jiang, ihati na kita para ayusin ito. Kung espesyal na katulong ni Linghan ay ganitong maalaga sa kanya, sino ba talaga siya? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si Miso ang nakakatandang anak ng Su Group. Mas pinalad kaya spoiled. Medyo masungit ang ugali niya. Huwag po kayo magalit sa kanya. Hindi naman. Kamakailan, may kooperasyon ng Su at G Group. Mahalaga ang proyektong ito. Kaya maging si Mr. G ay naging magalang sa kanya. Kung magpatuloy siyang abalahin ka, patawarin mo na lang siya. Huwag po kayong magalala. Alam ko ang aking katayuan. Hindi ko abala si Miso. At bukas hindi magtatagal. Aalis ako sa pamilyang G. Hindi ako maging pasanin kay Mr. G. Parang may mali ako nasabi. Sandali lang.
Parang may na-misinterpret si Miss Jiang. Linghan, nandito ka na pala. Hinahanap pa kita ng matagal. May kailangan ka ba? Bakit? May nakaabala ba sa'yo? Wow, tingnan mo. Sinong babae niya? Parang siya ang naman sa langit. Wow, ang ganda naman. Linghan! 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 May kailangan ka ba? Tungkol sa proyekto, ano desisyon mo? Linghan. Kapag nagkasama sa pamilyang Jake, ipapadala ko pa yung matanda mo kasama ang isa pang tao pabalik sa lumang bahay para di na kita makita. Mga gino't ginang. Ang dahilan kung bakit tayo nagtipon ngayon ay dahil may isang mahalagang masayang balita na i-anunsyo. Di nakakapagtaka, nainis mo ba sulihan kanina? Lumabas na napag-usapan niya kay Lolo ang pagbibigay sa akin ng sorpresa. Ito rin ay isang bagay na matagal lang hinihintay ng buong pamilya G. Matagal lang inaasam. Dahil inaanunsyo mo ang kasal ko kay Linghan, hayaan kitang manatili ng mas matagal sa bahay. Halika, Iha. Lumapit ka sa tabi ni Lolo. Lolo G, Lumapit ka sa tabi ni Lolo. ang matandang yan, nagkakahiya. Pati ang kayang kasintahan, inaabang pa sa kasal ko kay Linghan. Tinatawin siyang Lolo. Ano nga bang relasyon niya kay Lolo G? Tama nga, hindi ba ulila lang siya? Baka naman siya'y anak ng pamilya G na nawala sa labas. Peking ulila, anong palabas to? Sandali, medyo pamilyar siya sa akin. Naalala ko na. Nangati siya ng bulaklak sa Jacob dati. Isang dalaga nagbebenta ng bulaklak, makaya ni Lolo G mag-attended sa kanya. Talagang may kakayahan siya. Ang mga tao tulad niya, para sa pera, gagawin kahit anong masama. Matanda na si Lolo, huwag nating hayang mapagod siya. Ano nangyayari? Xiaoyu, ayos ka lang ba? Linghan, dalhin mo muna siya para magpahinga. Ayos lang ako, Lolo. Medyo nasusuka lang ako. Ang panganganak ay mahirap sa babae. Pagbalik mo mamaya, hihingin ko kay Aling siyang na magluto ng sabaw para sa'yo at lutuin paborito mong pagkain. Siya? Buntis siya? Itong batang ito ay anak ni Mr. G? Hindi yata posible. Narinig ko na sa mga chismis na si Mr. G ay hindi kaya magkaanak, kaya ngayon hindi pa siya nag-aasawa. Baka naman, anak ito ni Lolo G. Kaya pala, ganun lang malasakit ni Lolo. Anak sa katandaan. Pero sa tanda ni Lolo, paano niya nagawa yun? Nakakadiri naman. Siya ang fiancé ko. Ano? Wala kang dapat ipag-alala, andito ako. Ito ang magandang balita na gusto kong ipahayag. Siya ang napili kong magiging asawa ng apo ko. At hindi ko hahayaan na kahit kailan ay masaktan siya. Lauji, talaga namang mahilig ka sa mga pasikreto. Kung may apo ka nang ikakasal, sabihin mo na agad. Bakit mo pa pinapatagal bago i-anunsyo? Iha, lolo mo rin ako. Itong matalik na kaibigan ni Lolo na may kontrol sa mahigit 80% ng industriya ng hotel sa bansa. Hello po. Ay, ngayon may pinagmamalaki ng apo si Lauji. Iha, isa rin ako sa mga lolo mo. Itong una nating pagkikita, ito ang regalo ko sa pagbabati ko sa'yo. Titiyakin ito ang kaligtasan niyong mag-ina. Lolo, sobrang namang mahal ito. Sinang Jade Mines niya? Napili niyang isa na pwedeng ipagbili. Ang apo ng pamilya G ay apo rin namin. Iha, isa rin ako sa mga lolo mo. Kung may mga has na manakit sa'yo, ako nang bahala sa'yo. Lolo. Ito naman siya ay nasa negosyo ng mga armas. May mga grupo ng mga mercenaryong pinapangalagaan. Ano nga po? Ano fiancé? Eh? Jilinghan, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng pagkikipagtulungan ng ating dalawang pamilya?
Kailan ba ako sumang-ayon sa pakikipagtulungan sa pamilyang Su? Hindi ka sumang-ayon? Mr. G, gusto mo bang bumagsak pamilya G? Yung mga nasa likod mo, hindi ba nila sinabi sa'yo kung anong pinagkakakitaan ng pamilya G sa loob ng isang siglo? Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba kaya ng pamilya Su na galawin ng pamilya G nang walang pahintulot namin? Matagal na kaming umatras, pero marami pa ring halimaw ang gustong magpakita ng lakas. Ano ba ang halaga ng pamilya ninyong Su? Ang tapang mong hipuin ang buntot ng tigre. Gusto mo bang ang kumpanyo mo ang susunod na mamatay? Sa buhay, huwag maging hangal. Kung hindi, magagamit lang kayong lahat bilang mga kasangkapan. Ano? Kayo! Talagang ayos lang ba kayo? Nag-aalala ka ba sa akin? Tandaan mo to. Ako ang ama ng anak mo. At ako rin ang asawa mo. Hindi mo kailangan mag-alala. Ano? Anong sinabi niya? Mula ngayon, hindi na kami nagkikipag-unayan sa pamilyang Su. Bakit naman? Kasi inaapi mo asawa ko. Maganda at mabait siya. Pero ako hindi. Kapag may atraso ka sa akin, hindi kita palalampasin. Jiling yan! Wala kang hiya! Walang sino man ang pwedeng mangapi sa akin nang walang kapalit. Jilingan, akin ka lang. Tungkol naman sa kanya, hindi siya karapat-dapat maging asawa mo. Miss Jiang, pinapatawag ka ng matandang Ginoo. Dito po. Hulihin niyo siya! Shio. Jilingan? Ang tapang mo! Mr. J, hindi ko sinasadya. Tumawag ka ng doktor. Opo. Mabuti na lang. Ngayon, tinataboy ako ng pamilyang J. Kung hindi mo ibibigay sa akin ng 5 milyon, ibubunyag ko na ikaw na nag-utos sa akin na itulak si Miss Jen pababa ng hagdan. Sasabihin ko kay Mr. G. Sa loob ng 1 oras, ilalagay na sa card mo ang pera. Ayusin mo. Gawin mong malinis ang trabaho. Opo. Ang timbok ng puso niya, magandang tunog, malusog siya. Hindi ba dahil sa batang yan, kaya kapisi ang mga taga-pamilya G? Kung mawala siya, tingnan natin kung ano pang maipagmamalaki mo. Mr. G, nakalimutan mong kunin ang ulat mo. Parating na ako. Hintayin mo ko dito. Babalik ako. Shio. Ang sakit ng tiyan ko. Doktor! Ikaw na mababang uri. Gusto mo pang manganak ang anak ni Jilinghan? Hindi ko hayang magkaroon siya ng pagkakataon na dumating sa mundong ito. Paano nangyari to? Nasaan si Xiaoyu? Kumusta na siya? Ginagamot na siya. Paano mo inaalagaan si Xiaoyu?
Hindi mo maprotektahan ang sariling asawa at anak mo? Ikaw, iniinis mo ako! Lolo, mag-ingat ka sa katawan mo. Yung bata. Pasensya na. Sinasayo ko mag-anak ni Jiang Shiyu. Maaari bang... Ano man ang gagawin nyo? Dapat maligtas siya. Kung hindi siya maliligtas, gusto ko kayong lahat ay malilibing kasama siya. Chilingan, huwag kang ganyan. Ang ospital ay pag-aari ng pamilya G. Kung hindi ka nila maililigtas, bakit ko pa sila aalagaan? Doctor! Pinapasok ka, hindi para makagulo. Halos hindi na makafocus ang doktor. Nakakahiya kong ikwento. Buti na lang, ayos pa si Xiaoyu at ang bata. Lolo. Xiu. Gising na si Xiaoyu. May nararamdaman ka pa ba? Gusto mo bang kumain? Ipapahanda ko kay Aling Sheng. Sabi ng doktor kanina, ayos lang daw kayo ni baby. Pero kailangan mo munang magpahinga dito ng sandali. Ha? Kung lalaki ka, panindigan mo ito. Alagaan mo ng mabuti ang aking mga mahal. Itong asawa at anak mo. Kung magkakaroon ng problema, sisiguraduhin kong ipapadala ka sa minahan sa Afrika para magmina ng uling. Naintindihan po, Lolo. Ang aksidente kanina ay baka hindi aksidente. Gamitin mo ang oras mo para mag-imbestiga. Opo. Pasensya na. Dapat ay maayos kitang pasalamatan dahil sigip mo ulit ako. Kailangan pa ba nating maging sobrang magalang sa isa't isa? Ikaw isang tagapagligtas ng pamilya, G. Matagal nang mahinang katawan ni Lolo. Matagal na niyang gusto makita ako mag-asawa at mag-anak. Pero dahil sa sarili kong mga dahilan, palagi kong... Talagang gustong-gusto ka ni Lolo. Dahil sa pagdating mo, nagkaroon ng pag-asa ang pamilya, G. Magpahinga ka muna ng maayos. Habang nandito ako, huwag mo nang isipin ang iba pa. Ang katawan ko, dahil to sa batang nasa sinapupunan ko, hindi ba? Nung may suporta pa mula sa pamilya G, madali lang kapasok ang pamilya sa merkado. Pero ngayon, pati siguradong tagumpay, biglang nawala. Lahat ay dahil sa taong yan. Sinira niya lahat ng plano ko. Sino nang bigyan ng permeso para tawagan ako? Gusto mo bang mamatay? Miss Su, wala na talaga akong magawa at sinabi mong bibigyan mo ko ng 10,000 pagkatapos. Ang asawa ko, nakasalalay sa perang iyon para mabuhay. Ang asawa mo? Anong kinalaman niya sa akin? Hindi mo natapos ang trabaho mo. Ang bata hindi mo na namatay. At pero kapag mo ka na humingi ng pera sa akin, ayos na yon. Hindi pa ako nakakita ng tulad mo. Walang hiya at mababang uri. Masamang babae, makakarma ka na sa ginagawa mo. Tumahimik ka na. Ikaw pa rin pangalan ng babae ng pamilya Su.
Naglakas loob ka pang sampain ako? Isama mo ng asawa mo. Jiang Shiyu, hindi ka magtatagumpay. Mas maayos na ako. Hindi mo nagkalang manatili dito palagi. Kung may kailangan, tatawa ko sa nurse, bumalik ka na muna. Kung talagang may kailangan ako, ang unang gagawin ko, tatawag agad ako sa'yo. Kahit kailan. Ano man ang kailangan. Mr. G, lahat ay ayon sa inaasahan mo. Dahil sa pagpapalawak nung nakaraang 2 taon, ang kumpanya ng Pamilya Su naglabas ng maraming problema. Kaya gustong ilipat ang panganib sa pamamagitan ng G Group. Nang inilabas niyang proyektong ito noon, ramdam ko na may mali. Ganyan kikitang negosyo, hindi basta-bastang maibabahagi sa iba. Lalo na sa isang taong tulad ni Mr. Su. Mr. G, ang kumpanya ng Pamilya Su ngayon ay tinututulan ng industriya. Ito'y bunga ng kanilang sariling pagkakamali. Kumusta ng investigasyon sa aksidente? Ang CCTV sa harap ng ospital ay nabura na. Kailangan ng oras para mag-imbestiga. Paano magkakaroon ng ganitong kakayahan ng isang ordinaryong driver? Lalo na kung 1 o 2 beses lang, laging si Shiyu at ang bata ang target. I-trace mo kay Su Yunye. Ikaw,